katingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulti sa maluod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Good morning mga langga, adlaw karon nga Huwebes, no? Abril 25, tuig 2024. Sagan sa atong regular host na sila si Manny Rabakal ug si Malu Enocando Tabar, kami may makig-uban kaninyo hangtod kita karon sa alas 9 sa buntag. Ako si Randy Gorion. Ug ako si Crystal Joy Felerca. O karon atong lilion unsa ang mga front pages sa atong mga lokal ug national nga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, MCWD power struggle. The loose okay to meet OIC. Sa Super Balita, gipapriso kay Guwapo. Uy. Kuyawan. Sa The Freeman, campaign versus ambulant vendors, moratorium sought. Sa Banat News, giunay og pusil sa silingan, suspect nagdumot kay nadakpan sila kaniadto. Sa The Philippine Daily Inquirer, Trillanes ICC has put over 50 Philippine cops on notice. Sa The Philippine Star, ICC talked to 50 PNP members on drug war. Samtang sa The Manila Bulletin, most of Philippine bearing brunt of El Nino. Ug sa Tempo, deep fake, Palace warns public versus fake Marcos audio. Mga katong mga front pages sa atong lokal ug national nga pamantalaan karon atong siren pod Crystal, no? Unsay ato ang lakat sa panahon karong adlaw Huwebes, no? Ana sa atong linya ang atong kauban sa Pag-asa Visayas si Sir Joseph Gerald Merlas. Sir Joseph, maayong buntag. Good morning, sir. Maayong buntag usab, Sir Randy o Ma'am Cristel o sa atong mga sukintik paminaw. Mao ni ato ang latest weather update karong adlaw Huwebes. Kining ITCZ o Intertropical Convergence Zone mao pa lang nakaapekto diha sa habagatan nga bahin sa Mindanao, diri sa may Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi. Samtang ang nibling bahin sa Kabisayaan o atong nasod, kining easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan ang nakaapekto. Labi na diha sa sidlakan nga bahin. Gawas sa ning duha ka weather system, so wala tayo gi-monitor o gipaabot nga LPA o bagyo. Maong karong adlaw Huwebes ang tibuok Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Sugbo, makasinati gihapon aning init nga timpo sa panahon. Dili kay taas atong tsansa sa mga pagulan. Kung naman, very isolated cases o di ra magdugay dala sa localized thunderstorms ingon man sa easterlies. Kahimtang sa ato ang hangin o kadagatan, ang tibuok Kabisayaan adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa silangan ngadto sa habagatan silangan o atong kadagatan na ay malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod luwas sa pagbiyahe sa ato ang mga bangka o barko. Sa Cebu atong dagat motaob ni sa alas 11:21 sa buntag nga nagilawmon nga 1.6 meters ug mohuna sa alas 6:04 sa hapon nga nagimabon nga 0.2 meters. Atong temperatura 27 to 33 degrees Celsius. Unanay heat index nga around 39 degrees Celsius. The rest of Central Visayas posibleng na ay heat index range nga 39 up to 40 degrees Celsius. Atong haring adlaw ni subang sa alas 5:29 sa buntag ug mosalupon niyang alas 5:55 sa hapon. Ug mo atong latest gikan diri sa buwatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DST,
Joseph Merlas. Maayong buntag. Mayong buntag, Sir Joseph Gerald Merlas, gikan sa Pag-asa, Visayas. So padayon gihapon na tumasinati, no? Crystal, ang kainit sa panahon karon adlaw. Maintain gyapon ta sa 39 degrees na heat index. Correct. So advice lang nato sa ato ang mga televiewers, sa ato mga kahigalaan diha kay suunan diha nga amping lang gyud ta kanunay ubanan sa pag-ampo, and then keep hydrated at all times kay lisod na kaayo ang kuan. Kung magka-problema po ta sa atong panglawas, kung kinahanglan gyud ta manggawas kay dunay importante nga mga lakaw, kinahanglan doon natin mga panangga, no? Nga kanang mangsampung sa ato ang kuan, ulo, or kinahanglan ta magpayong, daog angkaw, unya magsulob og ka ng mga kuan ang pod, medyo nipis-nipis lang pod, kay aron dili alimuot ba, no? So, in that way, makatabang na siya nga makakuan gyud ta sa kainit sa panahon karong adlaw. Sa atong pagbalik, ang mga issue o mga balita nga nahipos sa ato ang mga kaubanan sa CCTN News Department. Stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, karon itong sawan, no? Ang mga balita, dagong balita nga nahipos sa itong CCTN Sairi 47 reporters. Naguna sa itong mga balita, kapin sa 65,000 ka mga konsumidor sa Metropolitan Cebu Water District nga nagkuwang supply sa tubig sa Buhisan ug Haklupan Dam, apektado na tungod sa padayon nga nasinating kainit mugna sa El Nino phenomenon. Tungod niini, tinguha sa MCWD nga makapalit og dugang supply sa tubig gikan sa mga pribadong supplier aron mahatag ngadto sa mga apektadong residente. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza May Oy. Gihunong na sa Metropolitan Cebu Water District ang pagkuha og supply sa tubig ngay pangapod-apod sa mga konsumidor gikan sa Buhisan Dam. Kinuman nga niubos na ngadto sa 2,000 cubic meter ang water production sa Buhisan Dam og dili na kini paigo isip water supply nga mapangapod-apod sa mga konsumidor. Matod sa tigpamaba sa MCWD Minerva Herodias, nga sa pagkakaron moabot na ngadto sa 65,427 nga mga consumers ang wala nay tubig gikan sa kinatibukan na ang 235,573 nga consumers gikan na sa 8 ka mga lugar nga gisuplayan sa tubig sa MCWD. Ang maong kapin nga 65,000 nga mga konsumidor ang grabe nga naapektuhan tungod sa paghunong sa production sa Buhisan Dam ug padayon na ang pagkunhod sa water production sa Haklupan Dam. Actually, ang atong buhisan anti sa filter as of yesterday nag-zero na atong production.
So as of today, starting yesterday, ang atong deficit ni abot nag 65,000 cubic meters per day. Noon sa habig sa norte wala pa kaayo mapektuhi tungod kay dunay igong supply nga kuhaanan sa lungsod sa Carmen apan sa dakbayan sa Lapu-Lapu naghinay-hinay na pod ang pagmino sa supply tungod kay gipang-apod-apod na kini sa lain nga mga lugar. Samtang adunay mga tanker ang gipasuroy sa MCWD sa mga dapit nga wala gyud abdi na og tubig. Gibaning kamutan sa MCWD nga makapalit og dugang volume sa tubig gikan sa mga pribadong water suppliers aron nga ikapuno ngadto sa mga nagkuwang og tubig. Karon ang among gibuhat kay nang hatod gyud katong akong gi-announce last week nga naami mga water truck delivery sa different areas sa Mandaue, Cebu City, and Talisay. So mo ni atong gibuhat karon og ang ato asang production ug ang top management naningkamot nga maka-purchase me og additional volume from our private suppliers kay kanamogobian what is kanamagod may mga kontrata no, so pwede may maka like gitawag na to murag emergency purchase if they can give us additional volume. So mo nay ang mga gitan-aw karon nga immediate nga mahatag nato sa mga konsumidor. Yang sa MCWD ang publiko nga kanunayon ang paglaginot og tubig. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Sa laing balita, dugang nga socialized housing sa Dakbayan sa Lapu-Lapu giplanuhan nga tukuron sa mayor kung mapanag-iya na sa Dakbayan ang 25 hectares nga luna sa Barangay Kanhulaw. Ang maong luna gi-reserve kaniadto ni Presidente Gloria Arroyo para sa socialized housing. Ania ang kasayuran. Niadtong nilabay nga semana mahinumduman nga nagpenirmahay na si Lapu-Lapu City Mayor Junar Dahong Chan ug Human Settlement and Urban Development Kundisud Undersecretary Roland Samuel Yang sa Memorandum of Understanding alang sa socialized housing nga tukuron sa gidonar nga 2 ka ektaryang luna sa Barangay Kalawisan kung diin 200 pa lang ka units ang matukod. Apan gibutyag ni Mayor Chan nga mas daghan na unyang units ang matukod kung mapanag-iya na sa Dakbayan ang 25.24 hectares nga luna nga naa sa Barangay Kanhulaw. Mahinumduman nga ang maong luna gi-reserve ni kanhi Presidente Gloria Arroyo pinaagi sa iyang gi-issue nga Proclamation number 346 ni adtong Marso 26 tuig 2003 nga gitagana kini para sa urban development ug socialized housing. Apan kasamtangan nga daghan ang niangkon nga nanag-iya sa maong luna ug aduna sila mga tax declaration. Tungod niini kasamtangan nga giproseso pa ang pagkanselar sa mga tax declaration aron nga makalihok na ang Dakbayan. Which is ang process karon na cancellation ka sa mga tax declaration na utang na under the city of Lapu-Lapu. Dugang sa mayor nga mutabang gihapon ang disod para sa socialized housing nga tukuron sa maong luna aron nga mas paspas ang pag-implementar niini sama sa ilang gibuhat karon. And si Yossi Yang mutabang na to make a special pattern sa ato ang 25 hectares, no? Sa kadako sa maong luna, giangkon sa mayor nga ubay-ubay na gyud nga mga units ang mapatukod. Kini nagpasabot nga mas daghan na usab nga mga informal settlers ang mapahimutang. Ilabi na nga giangkon ni City Councilor Celestino Aying ang committee sa Urban Poor nga sa Barangay Paho hangtod sa Barangay Punta Inganyo nasuta nilang kapin sa 3,300 ang mga informal settlers nga naa sa coastal areas ug sila mao'y prioridad sa Dakbayan nga mahatagan og kaugalingong Pinoy-anan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, Department of Health 7 mipahinumdum sa katawhan nga dili mo kumpiyansa nunod sa nagkainit nga kahimtang sa panahon. Tungod kini sa heat index nga natala sa Sugbo nga halos moabot na sa 40 degrees Celsius. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Karong adlaw natala sa Pagasa Visayas ang 39 degrees Celsius nga heat index kung gibating kainit dinhi sa Sugbo. Apan mipay mangno sila sa publiko nga magmatngon sa nagkainit nga panahon tungod kay sa ilang forecast ning semana mosangko na ngadto sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Sugbo. Mong matagamtaman gyapon sa katawhan ang naglagiti nga kainit sa panahon sa gawas kung diin delikado na kaayo sa panglawas. Tungod dinhi mipahinumdom ang Department of Health 7 ngadto sa publiko nga di gyapon kakumpiyansahan ang
nagkainit nga panahon nga dala sa El Nino phenomenon. Matod sa regional epidemiologist nga si Dr. Eugenia Mercedes Cañal, nga delikado kayo sa mga adunay balatian sa lawas ang taas kagibating kainit sa panahon. Kung dili man maatiman dayon ang sintomas sa heat stroke, posible kining ikamatay sa tao. Respecting the age at all. So a young boy can be exposed to an extreme heat and could die. So natay mga reports nga nabayaan sa sulod sa car. So that's basically na-expose sila sa extreme heat. Apan bisan pa man, way gipiling tao ang makasinati og kaluya sa lawas tungod sa init ka panahon kon heat exhaustion. Sa gihapon giawhag sa DOH-7 ang katawhan nga mosilong sa lando nga lugar kung dili na matabang sa lawas ang kainit. Kung dili man likayan nga nayadtuon sa gawas, magsulubog light colored nga sanina aron daling ma-reflect sa adlaw. Ug labaw gayud sa tanan ang pag-inom og daghang tubig aron kalikayan ang dehydration. Ang in karon sa mga bata kanang Korean style nga bisag init na mag-jacket gyapon. Please avoid doing so kay ang ato ang body mechanism no maglisod pod unya. Gihingos ganusab sa DOH-7 ang information dissemination bahin sa mga sakit nga angayang kalikayan tungod sa El Nino phenomenon. Samtang giawhag sa Department of Labor and Employment 7 ang mga employers nga mopatuman og heat break sa mga trabahanteng ana sa gawas. Pinasubay kini sa gisigurong kaluwasan sa mga trabahante ubos sa occupational safety and health protocols. Pwede nga whatever measures that they could do. Labi ng mga security guards, no, nga tuan kaayo kanang long sleeves niya, baga, no, sa amo mismo pwede na namong gi-allow sila sa kanang polo barong kay para di kaayo sila mabugatan. Ian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa lalawigan sa Sugbo mipatuman og lahugay sa pipila ka mga police stations og special unit. Mando sa hepe sa Cebu Police Provincial Office sa mga bag-ong police station commanders ug special unit nga ipatuman ang mga programa sa PNP sama sa pagpakunhod sa krimen sa ilang jurisdiksyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mipatuman karon ang Cebu Police Provincial Office ug gamay nga lahugay sa pipila ka mga police stations ug special unit sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Gipahigayon gahapon ang Assumption Office sa CPPO sa pagpangulo sa hepe sa kapulisan sa probinsya. Police Colonel Percival Sorilla ug iyang mga staff, ang mga police station nga giulipan ang mga hepe niini mao ang Balamban Police Station, Talisay City Police Station, Second Provincial Mobile Force Company ug ang Plans and Programs Unit. Ang kanhi hepe sa Talisay City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa mao na karon ang pangulo sa Plans and Programs Unit. Si Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy ang kanhi hepe sa Balamban Police Station gibalhin sa Second Provincial Mobile Force Company. Si Lieutenant Colonel Ibrahim Paguyod mao na karon ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay, samtang si Police Lieutenant Colonel Julius Garcia ang mihulip kang Bicoy sa Balamban. Gimando ni Percival sa mga bagong hepe sa kapulisan sa duha ka mga dagkong police stations o special unit nga ipatuman lang ang mga programa sa PNP nga mao ang pagpatunhay sa kahusay kalinaw sa ilang tagstag sa mga jurisdiksyon. Lakip na ang tinudanay nga pagpanerbisyo sa katawhan. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa laing balita, Mandawi City milusad sa ilang Mid-Year Cultural Summit. Nagkadayang aktibidad ang gipahigayon nga libre nga matanaw sa publiko. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagkadaiyang aktibidad ang ipahigayon karon nga Mid-Year Cultural Summit sa Mandawi City. Pipila niini ang Vispop Concert, Mandawi Food Fair, National Push Bike Race, Drum and Bogle Corp Competition ug uban pa. Ang highlight sa maong selebrasyon mao ang Miss Mandawi, Reina di Mandawi alang sa mga trans women ug Panagtagbo Festival Queen. Gipilaila ang mga kandidata kaganinang buntag atol sa launching sa summer activities. Libre nga matanaw sa publiko ang tanang kalihukan nga mulungtad hangtod Mayo 31. And in our Mid-Year Cultural Summit 2024, let us enjoy and embrace the different activities that let us nurture our talents and creativity and foster inclusivity and diversity. Tungod sa grabing kainit sa panahon, gipangandaman usab ang seguridad sa mga musalmot. Gani isagad ipahigayon indoor ug sa gabii. Hinuon pipila gihapon ang ipahigayon sa buntag ug udto sama sa Panagtagbo Festival. As always, our City Disaster Risk Reduction Management Office. At the same time, we have also tapped our City Health Office to provide doctors in case some untoward incidences or accidents might happen. And at the same time,
I made sure that water is readily available. Our rescue team, our city health doctors are also available just to be safe. Mary Rose Chagarino, CCTN News. Mao kadto mga nag-unang balita nga nahipos sa ato ang CCTN reporters. O kagabi or late afternoon no kagahapon na Christine usa ka dakong sunog usab no ang niulbo diha sa may Purok Tugas sa barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Diin base sa report sa Talisay Fire Station moabot sa 24 ginto ka mga panimay ang gilamoy sa kayo kagahapon sa hapon. Then 18 niini ang totally burned samtang laing unom ang partially burned. Matod pa sa mga fire investigator nga padayong nagsubay karon kung unsa hinungdan sa mga sunog nga nagbilin kini og danyos no nga moabot sa 1.2 million pesos. So manghinaot lang ta nga kumusta na ron ang ato ang mga fire victims considering grabe ra bagud kaayo kainit ang panahon, and for sure gihimuan na ni siya og solusyon no sa kagamahanan sa Dakbayan sa Talisay. Gitemporarily evacuate ni sila sa much safer place aron dito ipanghatag ang mga nag-unang panginahanglan aning mga nasunugan karon. So hangyo lang sa pud siguro nato sa ato ang mga kahigalaan din ha nga kun doon na mo'y mahatag nga tabang, especially food kay mao gyud ni siya grabing panginahanglan bitaw labi na human sa sunog kaning pagkaon og tubig ngadto sa mga nasunugan. So I guess pwede ra gyud sila mo directly contact sa LGU or sa kaning barangay Dumlog no sa Dakbayan sa Talisay aron mapaabot ang hinabang ngadto sa mga nabiktima sa sunog. Gahapon pod sir sa Lapu-Lapu actually sa barangay Pahak ni napoy sunog alauna sa hapon. So init kayo ang panahon niya. Noon mga kuana 5 ka balay ang naugdaw pero dako gyapon. I mean kanang kay ug ikaw mabiktima sa sunog mao na ilang giingon baya nga mas maayo pang baha kay napakay mapunit nung ka sa sunog nga murag kalit magug kaayo na siya unya sud sa pipila ka tuigan bitaw nga imong napundar maabol lang bitaw siya. So makarelate kita ana kay nabiktima kunta sa sunog ni adto, and then dili lalim no dili lalim ang masunugan tinuod dunay mga ayuda nga mahatag gilayon ang ato ang kagamahanan, but that's not enough man gyud no kay para nako is pangkuan lang na siya murag kani abag-abag murag hinahinay para makabangon sir. Oh. Okay, para syempre wala gyud kanang mga everyday nga panginahanglanon nato ba pangluto so wala gyud na wala gyud na mao na magsalig lang gyud na sila sa food packs, pero kana nahibaw-an nato is limited na siya for number of days lang. So dili magud ang gobyerno makalahutay og hatag yun sud sa dugayng panahon. Maong awhag nato sa ato ang mga televiewers nagsunod karon sa Hello Cebu Maayong Buntag Pinoy nga kun doon natin extra din ha na ay mga kaigsuonan nato nga naginahanglan sa atong tabang no mga nabiktima sa sunog diri sa Purok Tugas sa barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Og atong kuan sir no kay ibutang nato ara magud sila ibutang sa mga gym or sa mga covered court unsa kay kahimtang sa atong mga sa atong mga kaigsunan didto ba nga pretira bang inita ron niya ibutang nato crowded kayo na kay syempre daghan-daghan gud ang mga nabiktima unya considering na magginay mga biktima nga idara na mga senior citizen nga ang ngayang tutukan ang ilang panglawas kay sibako mo taas ang kuan ba blood pressure ay labi na init kaayo ang panahon karon. So ato lang panghinaot no nga magpabiling lig-on lang yun ta, and then mubangon ta pagbalik kay kani mga pagsuway lang yun siya, and then mahatagan lang yun siya og solusyon. Aside from that sir, sa duha ka sunog sa Talisay ug sa Lapu-Lapu kapon naa na poy nakuan gabi nga sa Talamban is nag-grass fire. Murag kuan gid no, grabe na gud ka init kay bisag gabi man to ni kuan ang grass fire. Resulta gyud ni siya sa kuan, grabing kainit sa panahon kay tiaw mo na katong sa mga Facebook, di ba? Kung makaluto na gana sila itlog diha sa karsada magbutang na sila diha niya. Murag makita gid mo ba? Di man gid siguro na siya scam no, murag legit man gid siguro na siya. Pero para nako bitaw is
kuan kanang init gyud kaayo ang panahon karon nga dili gyud angay ang mukumpiyansa. So kita sa balay, we should be responsible enough, no? So ug unsay mga kinahanglang i-unplug diha, i-unplug nato kay normally magud Crystal atong buhaton, grabe ka init, way paong-paong galing ato ang mga electric fan or unsa bitaw hinungdan atong aircon ang hinungdan, di ba? Kay wala na paong ang aircon unya kay grabe lagi ka init. So mura siya nag-overheat man siguro to siya or unsa. So dili gyud nato na siya kuan angayang bitaw mo ibaliwa bitaw ato gyud nang i-check from time to time kay what if substandard pag yun ng ato ang mga gamit din ha. So dali na kayo na malanay mga kable din ha, and then ultimately makuha gyud na siya mo resulta gyud na siya sa mukayog yun na dayon simba ko masunog unya makaapekto pag yun na siya sa atong masilingan, di ba? Murag mao na atong usa nga kinahanglan likayon gid karon sir no nga ang sunog kay abaw na ta aware ta sir nga nagkakuwang nihitag tubig ron unya ingna na what lisod kayo ba nga kanang paspas kayo ang pagkatap sa kayo niya. Wata ka ba sa supply pod sa tubig sa atong mga kay nagnihit ang supply sa tubig karon. Katong kagani ato nakita is mao to ang aerial shot no sa sunog diha sa Purok Tugas sa Barangay Dumlog diin naabtan jud og gabi no. Mga murag alas 6 kapin na under control. Una hingpit nga na deklarar siya nga fire out. So lisod kay ana mga panahon na mga tao ana nagkabuang pagyud og panghapot sa ilang mga gamit, and then most likely ang katong mga nanrabaho, mga renters pananglitan wa ginay mahipos kay pag-abot sa ilahang balay nga girentahan is wala na naugdaw na gilamoy na sa kayo. So pero wala rin casualty. Wala rin casualty. So pasalamat lang ta kay walay nakalas, way reported no nga nakalas. Kanang mga butang is makita naman na pagbalik, padayon lang mo ligon ta ampo, and then padayong manikay-sikay ni ining madangog nga kalibutan mo na ilang gitawag pa. Okay, so daghan pa katag storyahan sir no. Yes. Pero mag-break ko sa ta sir. Sa atong pagbalik ato paghisgutan ang papila ka mga issue na sab nga may labot ang publiko. Standby. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, arang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Lude Caramti Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home.
Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa atong Hello Cebu maayong buntag Pinoy og karon maghisgot ta og mga issues, sir, no? Mga dagkong issues. Correct nga grabe na gyud nakaapekto sa atong mga Sugboanon kining issue sa MCWD. So good morning diha ni Ma'am Minerva Dinawanaw, no? Good morning ato ang higala kauban sa media nga mo ilahang information officer diha sa MCWD. So kumusta naman diha sa MCWD? Wala na bay mga tensyon karon nga murag nanay bag-o nga gitudlo ang LOA, no? OIC General Manager. Yeah, hulip ni Attorney Dex Lapid nga wala pa gani makalingkod ni resign na sa iyahang pwesto tungod sa kagubot diha sa MCWD. So kaning power struggle, kaning kaguliyang diha sa MCWD, atong kuan lang siguro sila, no? I-remind sila nga naapektuhan na gyud og maayo ang katawhan ni ana, especially karon nga nagka-problema pa gyud kay ta sa supply sa tubig. So ganina sir, gani sa headline nga gibasa nimo sa Sunstar, no, katong the lose okay to meet OIC. So unsa may pasabot ana nga okay siya nga makikita, makigtagbo, makig-istorya ngadto sa OIC. So si Bayna na siya. Pero ang suwat dito sa Sunstar, sir, kay willing ra siya makikita but only as a person, not as a general manager. So unsa man siya makasulbad nas problema sa ato ang kuan supply sa tubig ang iyahang pagkikita isip usa lang ka person, not kuan kaning OIC sa MCWD. Murag mo na tong ano, no? Diba? Kay kini si Dalos akong pagkahibaw is kuan naman ni sila kaning gisuspenso man ni sila kauban nilang May Sino, Miguelito Pato ug si MCWD General Manager Edgar Donoso. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa MCWD ug kanila suspension sud sa 3 ka buwan, no? So ni saysay to ni adto si Attorney Dalos nga pagpabilin gihapon isip General Manager si Donoso lakip na ang lain pang miyembro sa MCWD board. So unsay pasabot ani? Suspension unya magpabilin nga MCWD General Manager, di ba? Tungod lagi kay wala dili nila lagi acknowledge ang katong kuan sa LOA. So mao nang hangtod nga dili ta mo kuan kaning giveaway ana magka-problema gyud ato ang kaning operasyon diha sa MCWD, no. Kay ang giingon man gud niya, sir, sa interview, as makikita siya as a person, maybe yes, but if he will claim to be GM, under what authority? So dili gyud la i-honor ang katong appointment ni Bayna sa LOA, di ba? Kay iyang gi-question man ug unsay authority nga iyahang kuan pagkigtagbuan si Bayna isip OIC GM. So daan naman gyud na siyang kuan daan naman gyud nang namahayag si suspended MCWD Chairman Attorney Joey Dalos nga wa na koy labot anang sa LOA nga ilang i-appoint unless kung ilahan na dili na sila pasudlon kay nagsamok-samok ra kuno na sila diha. Ang GM sad kay isog man sad nang usog man sad na dili na sad sila mo pasud pero nanganda man sad mi ani. So para nako ba og inani ang tenor sa ato ang mga tinubagan sa development sa mga istorya murag layo-layo pa gyud nga masulbad ang maong problema, ang tensyon diha sa MCWD, di ba? Unya karon nagka-problema ta sa supply sa tubig. Gani si Bayna katong bag-o nga gi-appoint nga OIC GM kay sukad sa iyang pag-appoint, sir, naa na siya nabisita na niya ang murag 11 ka barangay. Unya dito niya nakuanan nga murag dissatisfied siya sa kanang paghandle nila sa so na ay El Nino, problema epekto sa El Nino. Murag kana ba kay
nakuwangan siya sa pagpangandam, no, or tutok aning krisis karon sa supply sa tubig. So usa may buot pasabot ana nangatug silang nangatug dispansitan ning mga nas MCWD nga grabe ra ba mo putol ra ba day tubig kung di ka kabayad diha sa kanang ilang bill. Unya niingon si Daluzer nga kanang ganahan siya makadungog sa di ba kay sila ni Bayna ni kuan naman sila nisuta naman sila sa mga barangay nga apektado. Unya karon niingon si Daluz nga ganahan siya makadungog sa proposal ni Bayna unsaon man pag-address aning current nga sitwasyon karon. So ang pangutana ana pero niingon si Daluz a meeting should be held but outside MCWD. Kaya dili lagi niya building to avoid any confusion. So, power struggle lang gihapon, di ba? Kana murag, hey, muanha maka siya, okay ra magmuanha siya mag-istorya, pero para nako ba, dili lang imahin nga ma-confuse ang mga tao. Unsa, after all, nitabang ni siya din ha, aron masulba din atong problema din ha, and then mapatunhay ang operasyon sa MCWD, di ba? Kay bawang gyud ta nga kani si Ma'am Minerva maayo kay ni siya muhatag og update as to unsa nga mga barangay ang grabe nga naapektuhan sa kakuwang sa supply sa tubig, and then unsay mga gipanghimo no sa MCWD lakang. In fact, murag nagplano naman ganito nga sa to mamalit og mga tubig from private suppliers aron mo tabang sa katong 65,000 mga konsumidor nga napiktuhan sa maong kaning supply sa tubig. So para nako is yun, mas maayo nga kani bitaw maghiusa bitaw, dili lang nato siguro ato mga garbo din ha or unsa nga kaning paminawon nato ang tagsa-tagsa kay kinahanglan gyud masolusyonan kay hangtod nga padayong masinati nato ang kainit sa panahon, Cristil. Posible nagkahubas na gyud ato mga dam, magkagamay gyud ang supply sa tubig, and daghan kaayo ang maapektuhan. Dili lang ato ang turismo, apil ang turismo ana kay sa gikaingon nato nga mo create na siya og domino effect, no? So tanan maapektuhan sa supply sa tubig. Mo giingon bitaw water is life, di ba? Mo gyud. So kana ato lang ko anon sir nga sila dira sa babaw, murag naay power struggle. Nya kita po diri mga consumers kay struggle pud ta sa supply sa tubig. Ilabi na gyud nga kana wala gyud kay kanang renter lang ka sir, wala ka kabaw asa ka mudagan manguha og tubig nya. Guy. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, suma ang isla sa Olango, mga residente moadto pa sa mainland just to get water, di ba? Ang dakbayan kay nagkuan na sila rasyon og tubig. So ang mga residente mao adto dito sa main luoy kayo kana murag kana bitaw kayo sir kay laing gi kuan asikaso unya di ba pud mahimo nga imo nang pasagdan kay necessity man pud kinahanglan pa pud nimo ang tubig, di ba kakalihok og way tubig, di ba? So makuan gyud kani nga maguba ang imuhang lakaw bitaw imong kamada sa matag adlaw tungod aning problema nato sa supply sa tubig. Unya gahapon akatong mga farmers nga ni kuan nato ni Chabaw na to sila kay nagkuwang sa supply sa tubig. So daghan gid kay ta apektado murag kuan gid. So unta ang kanang sa atong sa MCWD murag kana sir ba kay ug magsugod dito ang may unsa na kahapsay or tunhay ang ilahang relasyon din ha, ilahang pagpadagan. Mas kanang siguro mas ang serbisyo ba mas ma-address. Correct. So meaning ang ilang hunahunahon mas maka-focus sila unsaon pagpangitag pamaagi nga kanang ma-address ni ang mga problema sa atong sa katilingban sa pag-supply sa tubig. Kay kita sayod nga gibutang sila sa pwesto kay nisalik sa ilang ilang expertise bitaw sa paghandle sa iyon ana nga mga klase nga trabaho. So since gibutang naman mo din ha, and then kung ugaling naalay mga pagkuwang andam lang siguro ta maminaw no aron effectively masulbad na to ang problema. Mabitaw nang ako Cristil is magpasalamat gyud ko no sa katong ubang mga department heads nga andam gyud maminaw bitaw sa mga tao kay kuan kaning in that sense manggod in that way mapanindot
ang ilahang kuan operasyon. Mayong buntag di ay ni kuan attorney Dr. Daisy Villa diha sa City Health Department nga kanang kahibaw jud ko maminaw gyud na siya sa kaning suggestions na maayo man ni siya pero naagid po ni siya abilidad nga anda maminaw bitaw sa suhestyon sa katawhan to effectively kana bitaw saon pagpalambo bitaw ang serbisyo diha sa Cebu City Health Department. For example, gani nagkama na siya mga awards. Anyways, going back sa MCWD, unta sa pagkakaroon di na lang ta kada bitaw maglalis pa ng kinsay labaw, kinsay manager or unsa natural naman yun na naamag yun na din ha atong pasudlon og kinsa tong posibleng makatabang sa ato ang problema karon kay sa gikaingon ko na mga katawhan maoy na apektuhan niini. So subay sa kanang kuan sir no sa El Nino nga atong gikakuanon ang Department of Agriculture base sa ilang data sir niabot na sa 3.94 billion nga losses sa agriculture. So sa nakadako, di ba? Yung ang problema din ha is sa maong gidakon ba pila na lang ang pwedeng ma-recover ana nga mapuslan ugaling mo abot ang panahon nga murag makasinatin at mga uwan-uwan kina may uban ana diha nga murag lisod na bitaw i-recover bitaw. So problema kaayo sa atong mga mag-uuma. So usa may gihimo sa Department of Agriculture igo lang ni report nga o sige naamoy pila ka bilyones nga losses. Murag karon maingon tag ingana na ang nahitabo niabot na sa almost 4 billion nga kanang losses sa agriculture. So if karon sir aksyonan pa ni makaya pa ka ni kanang kuan sa mga farmers? I mean, is it too late? Late na gid siya. Mao bitaw akong giingon kay affected na ang damage. Correct. Sir. The damage has been done. So I mean siguro na ay something mabuhat pero it will never kanang cover sa damage nga nakuha na. Dili na gyud na mabalik ang tanan, no? Kay mo na atong giingon Cristel nga kaning El Nino kada tuig na ni siyang mahitabo, no? So nganong I don't know ha, di man ko eksperto pero ako sulti lang ko isip usa ka ordinaryo nga citizen. Nganong dili man nato na siya mapangandaman nga di pa na moabot ang El Nino. Unsa may posible nga atong angayang buhaton aron malikayan ang grabe nga epekto. Siguro dili man gyud ta makasanta gyud totally, but naag gyud siguro po tay mahimo nga kaning angayang himuon aron dili kayo inana kadako ang epekto. Pareha sa dakbayan sa Lapu-Lapu ba to nga si ilang city councilor ni kuan og ordinansahon nga katong catchment facilities, water catchment facilities, di ba? Nagplano sila og kanang rainwater detention facilities, sir. Kay ang sa giingon pa ni City Councilor Annabeth Quizon nga problema sa dakbayan ang tubig kung ting-init kay magnihit, kung ting-uwan kay bahapod, kay na sila mga na-identify nga mga barangay nga bahaon. So karon kay kanang in preparation of El Nino o La Nina. So mo murag kana naingon ana. So mo nang inana ba? Like for example, nganong karon pa bang tamakaw na hunag ingon ana nga karon na kasi natin na tag El Nino phenomenon, di ba? So next year puhon posible man na nga mahitabo gihapon nganong di naman tato na pangandaman di ay nga ug tan-aw na to nga dako ni siya gamit, dako ni siya kuan kanang mapampuslan gyud sa mga tao. Nganong di man nato kanilang budgetan, di ba? At least mo abot ang panahon nag feasibility study na to nga okay, effective ni siya. Mo na siya solusyon. Atong himuon karon dili kay mo paabot ng tanga hatagan ng tag-report sa DA nga 4 billion peso losses. Diba? MCWD, musangpot na lang sa water rationing. Kay tungod, nagkuwang ang supply. Igo na lang ta makadawat og report. Kita, mga reporters, mo ato sa dam, nag-uga. So, unsa man? Mga residente, nagwala kay wa sila tubig. Unsa may atong tabang ana nga to sa mga residente. Murag, ato na yun nang gihatagan na hinood nga ma-worry sila or asa na. Murag alarming sir ba nga kanang mauni ang kuan, nga kan mauni ang sitwasyon sa atong dam karon. Or kanang usay mag-post nga kanang walay tubig kanang nagka-shortage na. So kada adlaw magsigud ta kinahanglan og tubig. So unsa may gihimo sa atong mga eksperto nga atong saligan nga mauntay makahatag og solusyon sa maong problema. So mao nay angayang tutukan. Di na lang ta kuan sa anang uy ako manager, ako kuan.
ang problema mo atong tutukan karon. So open ta sa tanang suggestions aron dili kaayo ingon ana kagrabe ang epekto especially ngadto na sa mga konsumidor. Okay, kuan gud na sir nga mao gani kanang naatay kanang open ta sa mga ideas kay sometimes man good dili tan-an nga kanang mga ideas atong mohunaan. Yeah. Natay mga nindot nga mga ideas nga pwede nako makuha sa kaning nga tawo, sa kaning nga tawo. Kay lahi man tag mga expertise. Correct. After all, a good leader is a good listener. So, mauna siya, maminaw ta dili ta kay ako'y manager, ako'y magbuot. Kanang kung tan-aw nimo nga sakto iyang suggestion, why not i-accept? Accept. Ano ba? Pasalamat ta kay at least nagpakabana siya sa kahimtang sa ato ang problema karon. Pero if dili man gani ko anon sir, at least atong dawaton at nya atong kanang ko anon ba nga bitaw na ato kani suwayan. Correct. Pero if dili makauno na tag something nga kanang ay mas nindot akong idea. Pero dili lang siguro kanang siguro kani man gyud siya is long-term planning man gyud siya. Mao ba ito atong hangyo aning mga eksperto nga naa diha karon nga layo pa pangandaman. Dili lang kay mulihok ta ay hapata mamalit og bala kung nagubat na, di ba? Oh, kani pado, moingon ta sir padong napudtag laninya sa laninya. So unsa may problema katong nahisgotan nato ni agi nga mga programs nato nga sa Bukirang Barangay, grabe na katugnaw nga moabot na gayong panahon ako naka-cover man ko sa una dito sa Bukirang Barangay kanang utlanan diha sa Balamba na og sa Cebu City nga ila na lang pangpuston habulan ang mga livestock kaning mga baka tungod kay grabe katugnaw dili na nila maantos bitaw ang katugnaw. So ang tendency ato niya is ang ubang pag ihawon na gani and then ibaligya sila sa mas barato kaayo nga presyo or else mga matay rato ang mga kaning baka mga livestock nila inaana. So kana na foresee naman posibleng mahitabo naman pud na burag ang ending na po din sir, farmers na po. Farmers may apektado. Uy na po kayo ang ana bitaw. So karon pa lang sige, unsa may gihimo sa Department of Agriculture for that matter pag-address anang problema. Kay for sure, og dili na siya ma-address, mao na po na atong mabalita sunod. Ini ato na pong mabalita ini kasunod nga mga buwan kung magsige na pud uwan no kay baha na pud nanobra na pud ang tubig pero tubig nga dili mainom, dili mapahimuslan. Ang uban na pud ana ang mga tanom, mga lata na pud tungod kay grabe ang tubig. So, alkansi na po ang atong mga farmers. Wala gyud tay kadulngan ani. Kung mag-init. Murag tay kuan dag-anan sir. Mabuang ta ba? Marag kana nindot gid nga kuan nga layo pa lang planuhan na kay ang epekto man good naara gyapon sa atoa. Kita ra gyapon mag-antos, kita tanan consumer, or kita tanan katawhan, di ba? Mukha gyud na mo resulta na siya na siya domino effect. So kamo salig mi ninyo gibutang mo diha sa pwesto dili man tungod siguro sa mga benepisyo kay tungod sa inyong expertise. So hangyo lang gyud namo nga mga yano nga mga Sugboanon, please do your part. Inana bitaw kay kami nagsalig mi sa inyong expertise, gibutang mo din tungod kay kami sayod nga kamo maoy makasulbad sa problema nga atong masinati. So lihok dili lang ta kay dili ka to pasudon mga tao kay mobayad silang bill. Kaguliyang na kinahanglan na nato i-road blockade na diha aron dili. Kaya inana bitaw is di gyud na siya para nako, di gyud na siya solusyon sa kanang problema lang kung maminaw lang ta ba. Andam lang gyud ta maminaw kung unsay ang ngayan, di ba? Kay usay man gud sir, mas nindot nga ang mga suggestion sa mga mga consumer adto man gud sila man gud ang naka-experience first hand. So sila sa ubos, sila man ang direkta nga mapiktuhan. Kita diri sa balay na natay electric nga kuan pwede ta makakonsumo tubig, ginatro electric kana ilang water pump ana nagpuyo ta sa hotel, lingkod lang paabot lang tag bahalag asa na. Pero ang mga ordinaryo in town, di ba? Di na gani halos mga tug kay magpaabot karon sa amo agas ang tubig. Diba? Kay usually gabi ang wala na kayo nagamit. For sure nakaligo ka karon. Nakaligo ra jud sir. Di ta mo trabaho. Good for you, di ba? Bitaw good for me, good for us. Pero how about katong uban nga wala gyud. Nga struggle gyud kayo ang tubig. No. Naag gyud na maka-relate gyud ta na kay ako isip pa trabahante pud sa barangay pud. Makadawat ta og mga calls nga among sitio diri wala nay tubig, mga yuog. Inana bitaw kato sa unang panahon. Only karon is magpasalamat lang ta kay dungo danay mga kaning electric nga water pump inaana. So at least man lang atong problema diha is kung mag brown out na lang po. Oh, good. Pero
inana bitaw murag magsigi na maguli siya nga problema. Kinahanglan nato ni siyang aksyonan tutukan. Murag usahay kung kita na lang pud ingani na lang gani ang cycle sa nga magsalig ta sa tubig sir, murag kita no murag ganahan na lang pud ta mo invest nga nang ato kagalingon ba. Gani. Pero ato po dibutang sir nga ang budget pud ba. Budget. Unya hunahuna po nato ang katong mga ordinaryo pud nga mga tao, di ba? Nya pareha nang masalamat lang gayta no kay nanay gihimo pud mga lakang karon ang kuan kani ato mga LGUs uban nga katong sa dakbayan sa Mandawi ba to nga gilanggi kuan naa sila'y dili kay ipa-expose na ang mga personnel trabahante personnel kay tungod lagi sa kainit sa panahon. Murag mo pud ang kuan sa dole nga kuan sir nga tagaan gud og heat break kay tinuod di man pud lalim 39 degrees nga heat index nga. Kita swerte lang gyud ta nga kanang naata sa sulod kay nabe sa Facebook ron sir no mo trabaho na lang daw tungod kay aircon ang opisina so nanay motivation pero swerte kita pero how much more ang katutaw mga kanang naa sa open field ang trabaho for example construction workers di ba kana sila kahibaw gyud ta ug unsa na sila kapaning naganing kamot para sa ilang pamilya unya bisan sa kainit sa adlaw musungasong na sila so usa may posibleng mahitabo kung expose sila sa kainit sa adlaw sud sa daghang oras. So simbako magka-heat stroke na sad. Lain na sang problema sa pamilya. Bitaw. Unya kana sila mo igisaligan. Ana bitaw? Pero murag hangtod kanus aman ta. Nag-domino effect na gyud ni sir. Yana ba? So mo na pasalamat lang gyud punta sa ubang mga private companies, mga LGUs nga dunay susama nga initiative no nga na sila heat break kay tinuod makatabang gyud pud na siya sa ato ang mga kaigsuonan nga nanabaho in town. So ang importante lang gyud din ha is kaning kuan lang gyud maximize na gyapon ilang number of hours. Hatagan lang siguro og lain nga mga alternatiba trabaho samtang naa sila nagpalandong, di ba? Or ang uban ako nahibaw-an is na mga construction nga late afternoon na magsugod hangtod sa gabi. Oo kay for sure ang rason ana niya is aron malikay sa grabing kainit. So mo na magsugod sila late afternoon and then hangtod gabi. Ang problema lang niya is ang imong sleeping kuan na po cycle na po imong kay mausog naman time. So gamayng kasikas baya mo-adjust na pud imong lawas. Kay nindot pa gyud ang mopahuway gyud unta panahon sa gabion, di ba? Kay mingaw na unya kuan gyud kaning tarong ka nga makatug. Kay kung adlawan magsigit-sigit si Marites, si Marisol dito makamata ka. It's another story, di ba? So, murag ato gud ko anon sir nga buhat gud og kanang lakang para sa dili lang sa mga private og sa apil lang sa mga government nga mga trabahante kay so mo na imong panawagan ngadto sa mga government workers especially sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno kay murag sa ingon pa sa dole sir kay obligasyon man na nimo nga kanang unsa ni protektahan pud imong employee ba mga trabahante nimo kay syempre ug way mga trabahante mga unsa nimo mga trabahante dira apektado gyapon ka kay imong manpower kay maapektuhan gyud. Correct. So kana sige, so mao lang gyud daghan pag gyud kayo tawag nga issue no pero ato lang nang gi-kuan karon depende ug unsa ka kanang mahinungdanon ba nga mo fit sa ato ang panahon karon kay labi na karon nagpadayon ang ato ang kainit sa panahon niya kaganina sa report ni Sir Berlas nga murag wala pa jud ti mailhan no nga makasinati tag mga pag-uwan-uwan mapadayon hinuon ang kaning kainit sa panahon so kita amping na lang gyud and then kung mugawas kay tungod importante pod sa atong pagpanikay-sikay nagyud ay panangga gyud no kanang nagyud tay umbrellas unya moto mosulob tag kanang dili ka ng Korean nga mag-jacket init kaayo di ba pero ang ato mga problema sa sir anong mag-jacket pud ta kay init pud kayo pwede ra magkakato mag long sleeve nga nipis usahay kung nipis man gud kay motuhop man gyapon ang kainit sige mo smile na lang sa mga init kaayo kay ilabi na ang mga motorista sir nga kanang kuan kay ba ilang mga bukton so motorcycle riders di ba nga kaninang ginabuhi pud sa daan so lisod pa po kayo mag-day off na sila kay usaw na lang po ihatag sa pamilya di ba so ana na lang siguro amping na lang kita and then
panawagan ngadto sa atong mga hingtong na ahensya sa gobyerno nga lihok-lihok ta, and then kay daghan na kaayo ang napiktuhan sa maong problema. Samtang sa laing bahin atong sayran kun usab ang giandam ni Tatay Dodong Limchua sa iya nga pulong og kinabuhi. Ang paghatag sa usa ka kinabuhi alang sa usa ka higala dili sayo. Apan gihimo kini ni Jesus. Sa Juan 15:13 nagingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto siyang higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang isugo ko kaninyo, tingali kita pakapangutana. Ana ka ba karon ang panahon nining mo kinaiha? Ug nganong gisugo man kita ni Jesus sa paghimo nining buhata? Sa ato pa diay kini ang gihimong sumbanan sa Ginoo sa atong gugma, sa atong sikingan. Kay siya mismo bibuhat man usab nining tungod siyang gugma kanato. Huwag sapayan ni Jesus ang kamatayon sa krus. Tamis niya kining adlaw. Sa Juan 15:13 nagingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto siyang mga higala mo ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Tingali kita makapangutana, ana pa ba karon panahona kining maong kinaiha? Ug nganong gisugo man kita ni Jesus sa paghimo nining buhata? Sa ato pa ay kini ang gihimong sumbanan sa Ginoo sa atong gugma, sa atong isikay. Kay siya mismo mibuhat man usab nini tungod siyang gugma kanato. Huwag sapayan ni Jesus ang kamatayon sa krus. Tamis niya kining gidawat tungod siyang gugma kanato. Sa Juan 15:9 nagingon, nahigugma ko kaninyo, ingon nga ang Amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kato lamang tao nga dunay gugma sa Ginoo, siya kasing-kasing ang andam nga matubang bisan sa kamatayon. May so, mo kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampok kita. Nang itong Amahan, dili sa iyo ng imong gibuhat, alang kanamo. Dili kami takos tungod kay kami mga makasasala. Gugma ang hilabihan nga natukod kanimo. Maunta, pasuklian sa namo kining dakong sakripisyo nga imong nabuhat. O higugmaon ka namo tungod kay una mo kaming gigugma. Amen. Dan sama sana. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Mao kadto ang pulong og kinabuhi nga giandam ni Tatay Dudong Limchua nga mo'y nagtapos sa atong Hello Cebu maayong buntag Pinoy. Ato sang pasalamatan ang COY, Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Tatay Dudong Limchua ug Nanay Diana Limchua. Of course, thank you sab sa ato ang news manager nga si Dennis Tabar, atong kaubanan sa technical department sila si Rupert, si Inday, Matmat, Andrew ug si Juan. Of course, atong abtik no nga mga kaubanan usab nga cameraman sila si Michael, Rodel, Raymond, Bruce ug ang labing abtik sa tanan nga si Freddy. Sa nga sa atong regular host nga sila si Manny Rabacal ug Malu Inocando Tabar, ako si Randy Gorion. Ug ako si Crystal Joy Filerca. Ug kini mao ang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy.